Grabe, no, mga kababayan, patindi ng patindi itong pinaggagawa nito ni Jason sa no. Wala talagang kadala-dala, mga kababayan. Akalain nyo, gumawa na naman ng fake news, mga kababayan. Fake news na naman ang galawan nito ni Jason sa ano ba, Mr. Sonsa? Wala ka ba talagang kadala-dala? Well, wala na tayong ano no magagawa sa mga ganitong tao no kung bakit hindi nadadala. Alam niyo kung bakit? Sanay na sa ganitong galawan. Bakit kanyo? Eto po, di ba? Ito po, napakita ko sa inyo to. Sanay na eto po siya. Ha? Ayan. Di ba? Dahil sa kapedyusan niya, ito po yung mga kasong kinaharap niya noong mga nakaraan. Ito po ay noong July 18, 2023. Siya po ay nahuli doon sa NAIA. Papunta siya ng Hong Kong noon, mga kababayan. Dito nakabasa ko sa isang article. At ang kanyang mga kaso ay nga po, no? Ayan, kasong syndicated staff at large scale illegal recruitment sa Quezon City, RTC, no? At ito po ay nakapag-bail din naman no siya ng 268,000 sa 11 counts of estafa at 10,000 para sa kasong libel. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung kaso nito. Nag-bail lang po siya, mga kababayan. At alam natin na papasaan ba't, babalik at babalik pa rin sa kulungan ni ito. Kasi nga malakas din yung ebidensya. At sabi ko nga po, may yung mga, kung bakit na-dismiss yung ibang kaso niya, dahil nga ho, sa hindi na ho nagparamdam, hindi na umapela yung mga nagrereklamo. O ngayon, mga kababayan, eto na naman, bumabanat na naman. Nagpapaingay na naman itong si Jason sa alam nyo kung bakit. Kaya kung sinabi sa inyo to, itong history niya, alam nyo kung bakit. Ikaw ba naman? May mga kasong kinakaharap na mga ganyan. Siyempre kailangan mo ng datong. Ito real talk lang ha. Nasabi kasi ni Maharlika at saka nila Pebbles, di ba? At marami pang nagpapakalat din na mga nag-anti-DDS na, di ba? Na sinasabi nila na marami ro bayarang vlogger at saka million daw. Sabi nila. Pero ito ko sinasabi na ganun ka, Mr. Jason, kasi nakapagtataka lang. Di ba? Alam mo yung pwedeng kaharapin na mga katulad mo na nagpapalabas ng fake news. Na alam naman natin na mabilis lang ma-access ang mga ganitong data sa internet kung sakasakaling may mga fake news ka ilalabas. Katulad yan, naglabas ka ng mga fake medical result na information na sinasabi mong dahil sa pagdodroga ng ating mahal na presidente, itong sasakit po ni PBBM na ito kasi itong medical results ni PBBM na malala na daw ang kanyang diverticulosis. Diverticulosis na sakit daw po ni PBBM dahil daw sa pagdodroga. Di ba? Ngayon, siyempre alam naman natin, di ba, na hindi na bobo ang taong bayan ngayon, mga kababayan. Di ba? Dahil madaling may access, kaya nga nadedebunk yung mga ganyan Dati hindi basta-basta nagagawa, pero dahil meron na tayo social media, napakabilis ng access. Dahil siguro itong si Jason sa napag-iiwanan pa rin, at mukhang yung utak nito panahon pa ng kopong-kopong, hindi niya alam na pag nagpalabas ka ng mga fake news, nag-fake news ka sa mga pinagsasabi mo, napakadaling i-debunk kasi madali na lang maka-access sa social media, sa mainstream media. Di po ba? Katulad yan, nagpalabas siya ng fake result. Di ba? Pinalabas niya, ngayon na-debunk siya ngayon at mismo pinasinungalingan ng St. Luke's. Nako, talagang double time na ba? Talagang sinasamantala na. Alam niyo mga kababayan, bakit sinasamantala nito mga DDS na to, itong mga anti-administration, anti-Marcos na to? Alam niyo kung bakit? Kasi ilang taon na, 2 years na lang. 2 years na lang humigit, mag-e-election na. Alam nila kasi na yung manok nila, tagilid na sa 2028. Okay? So, ang tanging option na lang ay maiupo nila itong kanilang manok. Na pag maiupo na nila, magkakaposisyon yan sila at yung mga kinakaharap nila mga kaso na yan, yung mga malulusutan nila yan kung maiangat nila yung kanilang manok. Kaya ganito,
double time na sila sa paninira at sinasamantala na nila. Kaya kahit mga ganitong issue lang na nagkasakit ang ating Pangulo at hindi naman malala at sabi nga madali lang gamutin at syempre natural lang yan dahil nagkakaedad na po ang ating mahal na Pangulo, di po ba? At ganun pa man, masigla pa rin siya. Pero anong ginawa nito mga taong to? Eto, double time sa paninira. Para, syempre, kung sakasakali mag-success sila dyan, mapabagsak nila ang Pangulo, eto na sila. Talaga mag-uunanan kung ano posisyon nila sa gobyerno pag naipasok nila yung manok nila. Kaso hindi mangyayari yan, Jason Sa. Tandaan nyo yan, ha, Jason Sa. Yang kakapalan ng mukha mong yan, tandaan mo yan, ha? Babalik ka uli sa kulungan. Mark my word, Mr. Jason Sa, babalik ka uli sa kulungan sa mga pinaggagawa mo niyan, lalo sa ginawa mo sa presidente ngayon. Posible, merong ka na naman panibagong kaso. Kaya, bye-bye, sa susunod uli, ha? Abangan natin yung part 2 ng mugshot mo. Alright.